builders. Okay, sabihin nga natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! The parable of the two builders. Okay, very good. Okay, ano kayo meron dito sa story na ito? This is Jesus. Hey-o! He was the Son of God and the Savior of the world. Okay, sino ulit daw yan? Hindi ko marinig. Sino? Si Jesus. While Jesus was on earth, he taught everyone about God's love and healed people from their sickness. He did many miracles like walking on water. Okay, ano yung mga ginawa ni Jesus na mga miracles daw? Anong ginagawa niya dyan sa TV? Saan siya naglalakad? Tubig. Sa tubig. Very good. And even raised people from the dead. Ano yung nakikita niya rin? Ano pa yung ginawa ni Jesus na miracle? Bumuhay siya na patay. Okay. One day, as he saw the crowds gathering, Jesus went up to the mountainside and sat down. Okay, so yung isang araw daw, nasaan daw sila? Nasa bundok daw sila. So ano yung ginagawa ni Jesus dyan? Ano yung mga makikita niyo sa picture? Si Jesus ay nakaupo. Ano yung mga sa paligid niya? May mga tao. Bakit sa tingin niya doon sila? Para makinig na word ni God or ni Jesus. Very good. His disciples gathered around him, and he began to teach them. He asked them, "Why do you keep calling me Lord, Lord, when you don't do what I say?" Okay, so ano yung tinanong daw ni Jesus sa mga disciples ni Jesus? Sabi niya, Lord, Lord, ba't niyo ako tinatawag na Lord, Lord kung hindi naman ninyo ginagawa yung mga inuutos ko sa inyo? Ano ulit yung sinabi ni Jesus sa mga disciples niya? Sino makakapagsabi? Kayo gusto ba mag-decide? Okay, tawagin ko na lang si Mark. Okay, ano yung si Aya kaya? Ano niya? Okay, so, ang sabi niya, kung bakit niyo daw ako tinatawag na Lord, Lord, kung hindi naman ninyo ginagawa yung inuutos ko? O bakit kayo? Anyone who listens to my teaching and follows it is wise. Okay, ano yung nakikita niyo dito sa picture na ito? Mayroong dalawang tao. Ano kayong ginagawa nila? Alamin nga natin. Like a person who builds a house on solid rock. Ano yung ginawa ng tao na ito? Gumawa siya ng tinapay. Na ano daw? Ano yung ginawa niya? Ano yung nakikita niya sa paligid niya? Ano meron? Gumawa siya ng bahay. Very good. Oh, yeah. Ano yung dumating ngayon sa bahay nila? O parang matilim? Parang ganito sa panahon natin ngayon, parang matilim. Ano meron? May ulan, may bagyo daw. Parang ganito sa atin. O alamin natin kung anong mangyayari ngayon. When the floodwaters rise and break against that house, it stands firm because it was well built. Okay, ano daw yung nangyari sa bahay niya? Binaha daw siya, pero hindi siya natumba, hindi siya nasira. Bakit kaya? Ano sa tingin ninyo? Sino yung makakapagsabi kung bakit hindi nasira yung bahay ng lalaking ito? Sa tingin ninyo? Dumating yung mga baha, yung mga hangin, mga kidlat, mga thunderstorm. Sa tingin ninyo, bakit hindi natumba yung nasira yung bahay niya? Kasi sabi raw dito, yung bahay daw niya ay nakapundasyon or nakatayo sa solid rock or kaya nakatayo siya sa sementong bato o doon sa So tulad ng bahay natin, saan tinatayo yung mga bahay ninyo? Tanay ko kayo, gawa ba yun sa yelo? Saan gawa yung bahay ninyo? Okay, si Aya. Saan yung gawa yung bahay ninyo, Aya? Okay, solid. Sa bricks daw, very good. Kaya matibay yung bahay niya.
O ngayon, alamin naman natin kung ano yung nangyari sa kabilang tao, kung ano nangyari sa kanya. But anyone who hears my teaching and doesn't obey it is foolish. Like a person who builds a house on sand. When the rains and floods come and the winds beat against that house, it will collapse with a mighty crash. Ano nangyari dun sa lalaki? Ano nangyari? Nasira yung bahay niya. Ano yung dumating? Bakit nasira? May bagyo. Ano pa? Ano pa meron? May ulan. Ano pa nangyari? May kidlat. Tapos bumangka sa bahay niya. O sa tingin niyo, bakit natumba yung bahay niya? Nasira? Kasi nakatayo sa kahoy. Ano pa? Nakatayo raw siya sa buhangin. Nakatayo raw siya sa buhangin. Kaya hindi matibay yung kanyang bahay. When Jesus had finished saying these things, the crowds were amazed at his teaching. Okay. So yung marinig nila yung kwento ni Jesus, natuwa raw sila o kaya hindi raw sila makapaniwala. Ano yung nakikita nila sa nakabukas yung kanila? Bibig. Ano pa? Malaki yung kanila? Mata. Okay. So ano yung matutunan natin dito sa kwento na ito? Dapat nakatayo yung bahay natin sa... Okay, so dapat natatandaan natin dito yung buhay natin dapat nakatayo or nakapundasyon kanino? Kay Jesus. Dapat lagi tayo makikinig sa Kanya mga salita. Dapat lagi tayong anong gagawin natin kapag dumating yung mga problems sa buhay? Tayo dapat mag-pray. Ano gagawin natin? Magbabasa tayo ng Bible. Ano pa yung ginagawa natin? Kakanta tayo ng ano pa yung mga ginagawa sa church? Kumakanta ng mga songs. Ano pa gagawin natin kapag sumasayaw ng mga praise and worship din? Okay, so ngayon, ano yung meron ngayon sa Pilipinas? May darating daw na bagyo. So dapat, ano mapupulataran natin dito? Ngayon, sa darating na bagyo, dapat lagi tayo maging handa. Tapos, dapat din tayo lagi mag-pray. Lagi lang tayo magtiwala kay God. Kasi siya yung makakapagligtas sa atin. So, ano rin gagawin natin? Mag-pray. Ano pa? Magbasa ng Bible. Tapos, lagi tayo makikinig kay Jesus. Okay. So, dyan nagtatapos yung story natin. Okay, so, magtatanong na ngayon si teacher. Ano yung title ng story natin ngayong araw? Sino gusto makapag-decide? Naalala niyo pa ba? Okay, 1, 2, 3, go! Raise hands kung sino nakakaalala. Okay, wala ba? So, tingnan natin ulit kung ano yung title ng story natin. Stories of the Bible. The parable of the two builders. Okay, sabihin nga natin ulit yung title ng story. 1, 2, 3, go! The Parable of the Two Builders. Okay, so ano yung merong kanina? Ano yung taong hindi nasira yung bahay niya? Bakit hindi kayo nasira? Kasi nakatayo sa... Sino gusto mag-decide? Meron bang gusto? Si Mark, anong dahilan kung bakit hindi nasira yung bahay niya? Nakatayo sa? Ano yung tawag sa Okay, so sabihin ko na, dahil nakatayo sa bato. Okay, so ano naman yung nangyari dito sa sa kabilang tao? Nakatayo ba niya sa buhangin? Very good. Okay, so ano yung gagawin natin kapag may mga problem sa buhay? Ano yung mga dapat nating tandaan para maging prepare? Magdasal. Ano pa? Yung mga tinawag. Magbasa ng Bible. Ano pa? Very good. Makinig kay Jesus. Very good. May iyan pa ba kayo? Okay. So, doon na nagtatapos yung story natin today. So, yun lang. Ingat kayo sa paparating na pagkitas. Lagi tayo mag-prepare.
magpe-pray, magbabasa ng Bible, at makikinig kay Jesus. Okay, so yun lang. Thank you very much.